Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Abel. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Laguna. Sa paanan ng bundok makiling, kung saan ang mga puno ay humahawak sa ulap at ang hangin ay bumubulong ng mga lumang kwento, dito nakatira ang isang 15 anyos na batang si Abel. Ang kanyang buhay ay hindi ordinaryo. Bukod sa pagiging isang binatilyo na may pangarap, siya ay tagapagmana ng isang kakaibang regalo, ang trabungko ng ahas. Ito ay isang buhay na anting-anting na ibinigay ng kanyang ama, si Mang Manuel, isang kilalang antingero na may malalim na kaalaman sa mga lihim ng kalikasan at mundo ng espiritu. Naiiba si Mang Manuel sa pangkaraniwang antingero. Hindi siya nagbebenta ng kanyang kakayahan o ginagamit ito para sa sariling kapakanan. Sa halip, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang protektahan ang kanilang komunidad mula sa mga dilim na nagkukubli sa paligid. Ngunit ang pagiging antingero ay may kaakibat na panganib. Ang kanyang mga kaaway ay hindi lamang mortal. Kabilang din dito ang mga nilalang na galing sa ibang dimensyon na nagtatangkang sirain ang kapayapaan na kanyang pinoprotektahan. Ang pamilya ni Abel ay matagal nang nakaranas ng matinding trahedya. Ang kanyang ina ay biktima ng isang aswang, isang nilalang na sumisipsip ng buhay, na nag-iwan ng isang bakas ng kalungkutan sa puso ng mag-ama. Simula noon, lalong naging maingat si Mang Manuel at alam niyang hindi sapat ang kanyang sariling proteksyon. Kailangan niyang tiyakin na maging ligtas si Abel kung sakaling mangyari ang pinakamasama. Isang gabi, habang ang buwan ay bilog at maliwanag sa kalangitan, tinawag ni Mang Manuel si Abel sa kanilang munting dampa. Ang hangin ay may kasamang kakaibang lamig at ang mga tunog ng gabi ay tila mas matindi kesa sa pangkaraniwan. Abel anak, alam kong marami ka ng katanungan tungkol sa atin at sa ating pinanggalingan. Panahon na para malaman mo ang isang malaking responsibilidad na ipapasa ko sa iyo. Wika naman dito ni Mang Manuel. Ang kanyang boses ay puno ng seryosong tono. Bakit po, Itay? Bukod sa pagiging manunugis mo po ng mga aswang, may iba pa bang hindi ako alam? Kunot noong tanong dito ni Abel. Tungkol ito sa kaligtasan mo, anak. Ayoko nang mangyari ang nangyari sa... Hindi sa lahat ng oras ay nasa tabi mo ako. Kaya kailangan na ikaw mismo ay may proteksyon at panlaban. Ganun ho ba, Itay? Mas mabuti na nga rin po siguro yan. Para na rin makatulong po ako sa iyo tuwing may tutugisin ka. Inabot ni Mang Manuel ang isang kahon na gawa sa lumang kahoy ng nara. Nang buksan ni Abel, tumambad sa kanya ang isang makintab na mutya na bumubuga ng mahiwagang liwanag. Ito ang trabungko ng ahas. Habang hawak niya ito, naramdaman ni Abel ang init na kumalat sa kanyang palad at tila narinig niya ang mahinang bulong mula sa loob ng mutya. Anak, ang mutyang ito ay hindi lamang isang bato. Ito ay isang ahas na nagmula sa pinakailalim na bahagi ng ating lupa. At ito ay may kapangyarihang magbigay ng proteksyon sa mga karapat-dapat. Ipinaliwanag ni Mang Manuel na ang mutya ay magiging gabay ni Abel at sa oras ng panganib, ito ang magpoprotekta sa kanya. Ngunit may kondisyon. Ang kapangyarihan ng mutya ay nakasalalay sa kadalisayan ng puso ng tagapagdala nito. Kung gagamitin ito sa masamang hangarin, ang kapangyarihan nito ay tuluyang maglalaho. Trabungko ng ahas? Hindi po ba nakukuha ito sa nag-aaway na mga ahas sa mismong mahal na araw? Ibinibigay ko na ito sa iyo, anak, dahil ang ating pamilya ay nasa matinding panganib
Ang mga nilalang na kumitil sa buhay ng iyong ina ay nagbabanta sa atin muli. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko sila mapipigilan. Ikaw ang aking pag-asa. Dito naguluhan si Abel. Bata pa siya para pasanin ang ganitong bigat ng responsibilidad. Ngunit nang makita niya ang pag-aalala sa mga mata ng kanyang ama at ang kirot ng nakaraan na muling bumalik, alam niyang kailangan niyang tanggapin ang hamon. Sa mga sumunod na linggo, sinanay ni Mang Manuel si Abel sa iba't ibang paraan ng paggamit ng mutya. Itinuro niya kung papaano makipag-usap sa mga nilalang ng kalikasan, kung papaano makinig sa mga bulong ng hangin, at kung papaano basahin ang mga babala ng mundo sa kanilang paligid. Isang gabing madilim nang ang unos ay bumuhos at ang kulog ay umalingaw-ngaw. Dito naramdaman ni Mang Manuel ang paglapit ng dilim. Ang kanilang dampa ay nililigid ng isang hindi nakikitang puwersa at ang hangin ay naging mabigat. Abel! Nandiyan na sila! Sigaw dito ni Mang Manuel. Ang kanyang boses ay puno ng pagkaalarma. Ang mutya ni Abel ay biglang umilaw ng matinding berde at isang mainit na alon ang kumalat sa buong katawan ni Abel. Naramdaman niya ang presensya ng ahas sa loob ng mutya. Tila ba nagkaroon siya ng bagong paningin. Nakita niya ang mga anino na sumusunod sa mga puno, ang mga matang nakatitig mula sa dilim. Ang mga aswang ay dumating. Lumabas si Mang Manuel. Hawak ang kanyang lumang talim na pinagkalooban ng mga orasyon. Ngunit ang bilang ng kalaban ay napakalaki. Habang lumalaban ang kanyang ama, naramdaman ni Abel ang pagtawag ng mutya. Hawak niya ito ng mahigpit at sa bawat tibok ng kanyang puso, naramdaman niya ang kapangyarihan nito na lumalaki. Ang mutya ay tila nagbigay sa kanya ng mga salita, ng mga sigaw na nagmula pa sa sinaunang panahon. Naglakas loob itong si Abel. Nakita niya ang isang aswang na sumusugod sa kanyang ama at sa isang iglap, tinutukan niya ng mutya ang nilalang. Isang malakas na liwanag ang kumalat mula sa mutya at ang aswang ay umatras na may sigaw ng sakit. Ang liwanag ay hindi lamang nakasisilaw. Ito ay parang apoy na sumusunog sa mga dilim ng nilalang. Nagpatuloy ang labanan. Gumagamit si Mang Manuel ng kanyang mga orasyon at talim, habang si Abel naman ay gumagamit ng kapangyarihan ng mutya na nagpapatalsik sa mga aswang. Sa bawat paggamit ni Abel ng mutya ng ahas, naramdaman niya ang kanyang sarili na nagiging mas malakas at mas konektado sa kalikasan. Hindi lang niya ito ginamit kundi nagiging isa sila. Sa uli, ang mga aswang ay napilitang umatras. Naiwan ang bakas ng kanilang pagkabigo. Pagod man, ngunit buo at ligtas ang mag-ama. Dito nagkatinginan sila. Nakita ni Mang Manuel ang pagbabago kay Abel. Hindi na lang siya isang bata, kundi isang mandirigma, isang tagapagmana ng isang sinaunang kapangyarihan. Pinatunayan mo ang sarili mo, anak. Ang mutya ay pinili ka at hindi ka nito binigo. Maraming salamat po, Itay. Natakot po ako pero masarap din pala sa pakiramdam na manalo sa laban. Mula noon, naging ganap na tagapagmana si Abel ng mga lihim ng kanyang ama. Sa kanyang kamay, ang trabungko ng ahas ay hindi lamang isang simbolo ng proteksyon, kundi isang patunay ng kanyang pagbabagong anyo. Ang trahedya ng kanyang ina ay nagtulak sa kanya sa isang landas na hindi niya inakala, at ang kanyang ama ay nagbigay sa kanya ng kasangkapan upang harapin ang dilim
Alam niya na ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit meron siyang kakayahan na ipagtanggol ang kanyang sarili at ang mga mahal niya sa buhay. Kasama ang mutya na pinagkatiwala sa kanya. Lumipas ang mga linggo. Matapos ang matinding laban, unti-unting bumalik sa normal ang buhay nila Abel at Mang Manuel. Ngunit ang normal para sa kanila ay malayo sa karaniwan. Si Mang Manuel ay nagpatuloy bilang tagapagbantay ng palaisdaan sa gilid ng ilog na malapit sa paanan ng Makiling. Ang kanyang presensya doon ay hindi lamang upang bantayan ang mga isda, kundi upang panatilihing ligtas ang mga mangingisda at ang ilog mula sa anumang di nakikitang banta. Madalas siyang nakaupo sa kanyang bangka, nagmumuni-muni o bumubulong ng mga lumang orasyon habang binabantayan ang pagdaloy ng tubig. Itay, matagal pa po ba ang pag-ani ng mga isda? Parang ang sarap na kasing kumain ng sariwang isda eh. Matagal pa anak. Hayaan mo at bibili ako ng sariwang isda bukas. Kamusta naman ang paglalako mo? Ayos lang naman po. Pero minsan hindi po talaga nauubos. Samantala, si Abel naman ay nagpatuloy sa kanyang pang-araw-araw na gawain ang maglako ng kakanin sa buong baryo. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, tutulungan niya ang isang matandang babae, si Aling Nena, na magbalot ng sari-saring kakanin mula sa puto hanggang sa mga bibingka at suman. Bitbit ang malaking buslo na puno ng makukulay na balot. Lalakarin niya ang bawat sulok ng baryo. Sumisigaw ng kakanin, mainit-init pa. Kilala siya sa kanyang sipag at sa matamis niyang ngiti. Ngunit kahit sa simpleng gawain, hindi maiwasan ang mga pagsubok. Minsan sinusubok ng panahon ang pasensya ni Abel. May mga grupo ng kalalakihan na kinokotongan siya. Ang mga ito ay mga binatilyong walang ginawa, kundi manggulo na tila naghahanap lamang ng away. Sa bawat pagkakataon, pipigilan nila si Abel, kukuhaan ng isa o dalawang kakaninang hindi nagbabayad, o kaya ay sasabihan siya ng masasakit na salita. Tinatawag siyang anak ng antingero na may paghamak sa kanilang tono. May kakayahan si Abel naman laban. Hawak niya ang mutya. Nararamdaman niya ang init nito sa kanyang palad sa bawat oras na may nagtatangka sa kanya. Nagbibigay ito ng kakaibang lakas, isang pagnanais na ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit sa bawat pagkakataon, laging bumabalik sa kanyang isipan ang turo ng kanyang ama, ang umiwas sa gulo ng kapwa hanggat maaari. Abel, ang mutya ay para sa mga masasamang nilalang na hindi mo nakikita, sa mga nagbabanta sa buhay at kaluluwa. Hindi ito para sa mga simpleng away ng tao. Ang pagpapatawad at pag-unawa ang mas matinding lakas kaysa sa paglaban. Sabi dito ni Mang Manuel noon. Kaya naman sa tuwing kinokotongan siya ng mga kalalakihan, imbis naman laban, nagpaparaya na lamang siya. Ngumingiti siya ng pilit. Sumasagot ng, sige po sa inyo na. Kahit masakit sa loob niya, ang bawat kakaning nawawala ay nagpapatuloy sa kanyang paglalako. Minsan, nakakarinig siya ng pagtawa mula naman sa mga kabataang nang aasar, ngunit pinipilit niyang wag na lang itong pansinin. Alam niya ang kanyang misyon. Alam niya ang bigat ng mutya sa kanyang dibdib. Hindi niya kailangan patunayan ang sarili sa mga taong hindi nakakaintindi. Itay, may mga nang aasar na naman sa akin.
Pero hindi ko po sila pinatulan dahil inaalala ko lagi ang sinabi mo tungkol sa laban sa kapwa. Mabuti ang ginawa mo, anak. Alam mo na kapag nilabanan mo sila ay wala silang kalaban-laban. Mas maiging tumahimik at magparaya. Darating din ang panahon na titigil din sila. Isang araw, habang naglalako si Abel sa dulong bahagi ng baryo, sinalubong siya ng 3 binatilyo, sina Badong, Kiko at Doy. Sila ang pinakapanggulo sa lahat. Tinatawag nila si Abel sabay hila sa balikat. Kinutya na naman ang pagiging anak antingero. Kasunod nito ay nagbiro pa ito na nanghingi ng mutya. Naramdaman ni Abel ang pag-init ng mutya sa ilalim ng kanyang damit. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang gamitin ang kapangyarihan. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. May kakanin po ako. Gusto niyo po ba? Sabi dito ni Abel na pilit na kalmado. Pinagtawanan siya ni Kiko at inagaw ang 2 pirasong suman. Sabay-sabi na mas gusto nila ng libre at mas gusto din nila na umiyak si Abel. Katulad daw sa nangyari sa kanyang ina. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ng binata. Ang banggitin ng kanyang ina, lalo na sa ganoong paraan at higit pa sa anumang pangungutong. Ang galit ay biglang sumiklab sa kanyang dibdib. Kumuyom ang kanyang kamao at halos lumabas na ang mutya sa kanyang bulsa. Ngunit sa huling sandali, narinig niya ang boses ng kanyang ama. Pagpapatawad, anak. Ang tunay na lakas ay nasa pagpipigil. Pinikit ni Abel ang kanyang mga mata at nang idilat niya, nakita niya ang muka ng kanyang ina sa kanyang isipan. Ang kanyang ngiti, ang kanyang pagmamahal. Ang mutya ay naglabas ng isang mahinang liwanag. Tila sumasang-ayon sa kanyang pagpipigil. Sa halip na sumagot o manlaban, simpleng umiling lamang siya at nagpatuloy sa paglalakad. Iniwanan ang mga nang-aasar na kabataan na nagtataka sa kanyang pagiging kalmado. Hindi man nila naintindihan, ngunit ang pagpipigil ni Abel ay mas matinding lakas kaysa sa anumang pisikal na paghaharap. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang pag-unawa ni Abel sa tunay na kahulugan ng kapangyarihan. Hindi lamang ito sa paggamit ng mutya laban sa mga aswang, kundi pati na rin sa pagpapatawad at pagpipigil sa kanyang sarili sa harap ng mga mortal na pagsubok. Ang mutya ay hindi lamang isang proteksyon. Ito ay isang gabay na nagtuturo sa kanya ng kahulugan ng tunay na katatagan at ang halaga ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Patuloy na lumalaki si Abel, hindi lamang sa edad, kundi pati na rin sa karunungan, habang patuloy niyang dinadala ang bigat at liwanag ng mutya sa kanyang puso. O anak, aalis na ako. Baka maaga akong makauwi. Huwag masyadong magpadilim, ha? Opo, itay. Mag-ingat ka po at magluluto na lang ako ng ulam sa pag-uwi ko. Isang gabi, habang papauwi si Abel, matapos ang maghapong paglalako, umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi ang kakaibang ingay. Hindi ito ordinaryong sigawan o ingay ng pagdiriwang. May tunog na mga basag na bagay, malakas na ungol na tila hayop, at takot na sigaw ng mga tao. Dito nagmadali si Abel, tumakbo patungo sa pinanggalingan ng kaguluhan. Habang papalapit siya, napansin niya na kaguluhan sa isang bahay na yon, at laking gulat niya nang makita niyang bahay iyon ni Badong, ang pinuno ng mga kabataang madalas mang-asar sa kanya. Ang tanawin ay nakapangingilabot. Ang mga ilaw sa bahay ni Badong ay patay sindi
at ang mga tunog ay nagmumula sa loob. May malaking butas sa dingding ng bahay at mula doon ay lumabas ang isang nilalang na nagpatindig sa balahibo ni Abel. Isang malaking baboy ramo na may matatalim na pangil at nagliliyab na pulang mga mata. Ngunit hindi ito ordinaryong baboy ramo. Ang mga galaw nito ay kakaiba. Halos ang katalinuhan at ang ugong nito ay tila may kasamang malalim na galit. Sa loob ng bahay, naririnig niya ang iyak ng mga bata at ang boses ng nanay ni Badong na sumisigaw ng tulong. Ang baboy ramo ay umaatake sa bahay. Ginigiba ang bawat bahagi ng dingding. Tila hinahanap ang isang bagay o tao. Agad namang naintindihan ni Abel ang sitwasyong iyon. Hindi ito simpleng baboy ramo. Ito ay isang aswang na nagpapanggap lamang na baboy ramo. Ang parehong uri ng nilalang na kumitil sa buhay ng kanyang ina. Muling naramdaman ni Abel ang galit na kumukulo sa kanyang dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito personal na panunuya kundi ang pagtatanggol sa kapwa. Ang mutya sa kanyang bulsa ay umiilaw ng matindi. Nagpapaalala sa kanya ng kanyang misyon. Ito na ang pangalawang pagkakataon na gagamitin niya ang kanyang mutya sa isang tunay na banta. Walang pag-aalinlangang inilabas ni Abel ang mutya. Kumalat ang matinding berde nitong liwanag sa madilim na gabi na agad pumukaw sa atensyon ng nanggagalaiting aswang. Tila nagulat ang nilalang at pansamantalang itinigil ang pagwasak sa bahay. Ang pulang mga mata nito ay tumitig kay Abel at isang mahabang ungol ang pinakawalan nito. Hinarap ni Abel ang aswang. Hindi siya sumigaw o nagpakita ng takot. Salip, kalmado niyang itinaas ang mutya sa kanyang palad. Umalis ka rito. Kung hindi, makikita mo ang hinahanap mong demonyo ka. Sigaw dito ni Abel. Ang kanyang boses ay may kasamang kakaibang otoridad na nakuha niya sa kanyang ama at sa mutya mismo. Ang baboy ramo ay biglang sumugod na tila nagalit sa hamon ni Abel. Ngunit handa itong si Abel. Sa mga sandaling lumapit ang nilalang, itinutok niya ang mutya. Isang malakas na alon ng enerhiya ang lumabas mula sa mutya na tumama ng direkta sa dibdib ng aswang. Naglabas ito ng malakas na hiyaw. Hindi ng hayop kundi ng isang nilalang na tila nahihirapan. Hindi naman sumuko ang aswang. Mas agresibo pa itong sumugod. Sinubukang saktan si Abel gamit ang mga pangil nito. Ngunit sa tulong ng mutya, naging mabilis ang mga galaw ni Abel. Tila may hindi nakikita na pwersa na gumagabay sa kanya. Ang bawat suntok ng aswang ay iniiwasan niya at sa bawat paglipat, tinututukan niya ang mutya sa iba't ibang bahagi ng katawan ng nilalang. Sa ilang minuto, ang baboy ramo ay tila nang hina. Ang matinding liwanag ng mutya ay nagpapabago sa anyo nito. Unti-unting naglaho ang hugis baboy ramo at lumitaw ang isang malaking itim na anino na may nagliliyab na mata. Iyon ang tunay na anyo ng aswang. Ang nilalang ay humalinghing sa sobrang sakit at sa huling pagtutok ni Abel ng mutya, ang aswang ay tila natunaw sa hangin. Nag-iwan lamang ng isang bahagyang amoy ng asupre. Ang tahimik na gabi ay bumalik maliban sa tunog ng naghihingalong sigaw mula sa loob ng bahay. Dali-daling lumapit si Abel sa bahay ni Badong. Nakita niya si Badong, ang kanyang nanay at ang mga kapatid nito na
nakakulong sa isang sulok, nanginginig sa takot. Hindi nila nakita ang buong laban, ngunit naramdaman nila ang matinding liwanag at ang paghupa ng panganib. Sa lihim na paraan, iniligtas niya ang pamilya ni Badong na isa sa mga kumukutya sa kanya. Hindi alam ng pamilya ni Badong kung sino o ano ang nagligtas sa kanila. Ang tanging nakita nila ay ang paglaho ng baboy ramo at ang pagdating ng isang kakaibang liwanag. Hindi nagpakilala si Abel. Alam niyang hindi ito ang panahon para ipagmalaki ang kanyang nagawa. Ang mahalaga ay ligtas ang pamilya ni Badong. Narinig niya ang boses ni Badong na umiiyak sa takot. Niyayakap ang kanyang ina. Nakita niya ang pagdududa sa mukha ni Badong na napalitan ng kaayusan. Sa sandaling yon, naramdaman ni Abel ang kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Ito ang tunay na kapangyarihan ng mutya, hindi lamang upang lumaban sa kasamaan, kundi upang protektahan ang mga nangangailangan, kahit pa sila ang mga taong minsang nagpahirap sa iyo. Umalis si Abel ng tahimik. Bumalik sa dilim ng gabi. Ang mutya ay nakatago muli sa ilalim ng kanyang damit. Naramdaman niya ang mas matinding koneksyon sa mutya at sa mga turo ng kanyang ama. Ang kanyang pagiging antingero ay hindi lamang isang tungkulin. Ito ay isang puso na handang magsakripisyo at magprotekta nang hindi naghihintay ng anumang kapalit. Ngayong gabi, hindi lamang niya iniligtas ang isang pamilya, kundi mas lalo niyang naintindihan ang kanyang tunay na layunin sa buhay. Mabuti at napalayas at nailigtas mo ang pamilya ni Badong. Sa katunayan, hanga ako sa iyo anak. Sa kabila ng pang-uurot sa iyo ni Badong, ay mas pinili mo ang kanilang kapakanan. Mas mahalaga po sa akin ang kaligtasan nila, Itay. Wala silang kalaban-laban sa nilalang na yon. Tsaka masarap po sa pakiramdam ang makatulong sa iba. Pero anak, huwag kang pakampante. Napakatuso ng mga aswang. At kapag sa tingin mo na alanganin ka na, umiwas at tumakas ka na. Hindi lahat ng aswang ay pareho. May mabababa at may matataas na uri. Hayaan niyo po, Itay. Tatandaan ko po palagi ang habilin ninyo at aaralin ko pa ng gusto ang mutya na ipinagkaloob mo po sa akin. Isang umaga, habang nagsisimula sa paglalako si Abel, bitbit ang kanyang buslo na punong-puno ng sariwang kakanin. Muli niyang nakasalubong ang grupo ni Badong. Naramdaman niya ang bahagyang kaba. Sanay na sa pangungutya ng mga ito. Ngunit may kakaiba sa pagkakataong ito. Habang papalapit ang grupo, nakita niya na tila may pag-aalangan sa mga mukha nila Kiko at Doy. Samantalang si Badong ay may seryosong ekspresyon. Nang akmang haharangin ni Kiko si Abel, biglang nagsalita si Badong. Pinigilan nito ang mga kasama na kumprontahin itong si Abel. Lumapit ang binatilyo kay Abel at humingi ng pasensya at yumuko pa ang ulo. Nagulat naman sila Kiko at Doy, pati na rin itong si Abel. Hindi nila inaasahan ang ganitong pagbabago kay Badong. Tila bumait si Badong matapos ang trahedya. Ang gabi kung saan inatake ang kanilang bahay ng baboy ramo ay nag-iwan ng malalim na takot at pagbabago sa kanya. Bagamat hindi niya alam kung sino ang nagligtas sa kanila, naramdaman niya ang presensya ng isang kakaibang lakas. Simula nun, mas naging mapagmasid siya at naiintindihan niya ang halaga ng kapayapaan. Mula noon, hindi na siya ginulo pa ng grupo ni Badong. Sa halip,
Minsan ay bibili pa sila ng kakanin sa kanya at sa bawat pagbili, tila may paggalang sa kanilang mga mata. Mas naging magaan ang loob sa bawat paglalako ni Abel. Nako Itay, alam mo po ba ang nangyari kanina? Si Badong po ay humingi sa akin ng pasensya. Pinigilan niya ang mga kasamahan na asarin na naman ako. Tila nakaganda pa ang nangyari sa kanila noong nakaraang gabi. Sabi ko naman sa'yo anak, matitigil din ang mga yan. Pero ang bilis ng epekto ah. Ngayon, nabawasan na po ang mga nang-aasar sa akin. Habang papalapit ang takip silim at paubos na ang kanyang paninda, naglalakad si Abel sa isang liblib na bahagi ng baryo. Nakita niya ang isang matanda na nakaupo sa ilalim ng isang malaking mangga. Nakatitig sa papalubog na araw. May kakaibang aura ang matandang yon. Isang kapayapaan na agad na naramdaman ni Abel. Lumapit naman itong si Abel at nagwika ito sa matanda. Magandang hapon po. Gusto niyo po ba ng pagkain? Bati ni Abel. Hawak ang buslo na may iilang peraso na lang ng kakanin. Lumingon ang matanda at sa kanyang muka ay sumilay ang isang mainit na ngiti. Magaan ang kanyang loob dahil palangiti ito. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatago ng libo-libong kwento. Nako bata, saktong-sakto. Kanina pa talaga ako naghahanap ng makakain. Mukhang ikaw ang huling pag-asa ko. Sabi naman dito ng matanda. Ang kanyang boses ay malumanay at punong-puno ito ng kabaitan. Ibinaba ni Abel ang buslo at pinili ng matanda ang bawat piraso ng kakanin. Walang pag-aalinlangang inubos ng matanda ang natitira niyang kakanin at sa bawat kagat may ngiti sa kanyang labi. Napakasarap nito, iyo. Sino ba ang nagluto nito? Si Aling Nena po, tapos ako naman po ang naglalako. Sagot naman dito ni Abel na tila may kakaibang ginhawa sa piling ng matanda. Naramdaman niya ang pag-ilaw ng mutya sa kanyang bulsa, hindi dahil sa panganib, kundi tila sa pagkilala. Kahanga-hanga ka, iho. Hindi ka lang masipag. May mabuti ka pang puso. Salamat po, ako nga po pala si Abel. Ikaw po? Ako si Tandang Gaspar. At alam kong may malaki kang misyon, Abel. Ang liwanag sa iyong dibdib ay hindi lamang para sa iyo, kundi para sa lahat ng nangangailangan ng proteksyon. Ngumiti ang matanda at tumingin ito sa papalubog na araw. Nagulat si Abel. Paano nalaman ni Tandang Gaspar ang tungkol sa mutya? Ang kanyang mga mata ay nagpaiwatig ng kanyang pagtataka. Huwag kang magulat, iyo. Marami na akong nakita sa buhay na ito at ang mutya mo ay isang biyayang hindi dapat itago. Sabi naman dito ni Tandang Gaspar, tila nabasa ang kanyang isipan. May ilang sandali silang katahimikan habang ang araw ay tuluyang lumubog at ang mga bituin ay unti-unting lumitaw. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Abel na meron siyang kausap na lubos na nakakaintindi sa kanya. Bukod ito sa kanyang ama. Maraming salamat po, Tandang Gaspar. Hindi ko po alam na may makakakilala pa sa aking lihim. Ang mga lihim na may dalang kabutihan ay hindi kailanmang ganap na maitatago, Abel. Ang iyong pagpipigil sa kapwa-tao at ang iyong pagliligtas sa pamilya ni Badong ay nagpapatunay ng iyong kadalisayan. Magpatuloy ka, iyo. Ang iyong mutya at ang iyong puso ang magiging ilaw sa dilim. Sa gabing yon, umuwi si Abel na may bagong pag-asa at inspirasyon. Hindi lamang siya may mutya na pinoprotektahan siya,
kundi meron na rin siyang mga kaalyado at taga-suporta. Mula naman sa biglaang pagbabago ni Badong hanggang sa misteryoso ngunit mabuting si Tandang Gaspar. Ang kanyang landas ay hindi madali, ngunit hindi siya nag-iisa. Sa bawat takip silim, matapos ang maghapong paglalako ni Abel, ay nagkikita sila ni Tandang Gaspar sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Ang mga paghaharap nito ay naging mahalagang bahagi ng araw ni Abel. Dito unti-unting lumalabas ang mga lihim ni Tandang Gaspar. Nalaman ni Abel na isang manlalakbay ang matanda na nakarating sa iba't ibang sulok ng Pilipinas at nakita ang maraming kababalaghan. Hindi rin nagtagal ay nabatid ni Abel na nakatira ito sa isang kubo malapit sa ilog na halos malapit din sa palaisdaan na binabantayan ng kanyang ama. Nagulat si Abel sa pagiging malapit ni Tandang Gaspar sa kanilang pamilya. Subalit naramdaman niya ang ginhawa sa kanyang presensya. Tila ba ang matanda ay isang karunungan na bumabalot sa kanilang baryo. Isang matagal nang nawawalang bahagi ng kasaysayan na ngayon ay bumabalik. Nagsimula naman na magkwento si Tandang Gaspar kay Abel tungkol sa mga sinaunang nilalang, sa mga lihim ng mundo at sa iba't ibang uri ng kapangyarihan. Hindi na lamang ito tungkol sa aswang, mas malalim pa ang kanyang mga kwento. Itinuro niya kay Abel kung paano basahin ang mga babala ng kalikasan, ang pagbabago ng hangin, ang galaw ng mga ibon at ang mga tunog ng gabi. Ang mga aral ni Tandang Gaspar ay nagpapalawak sa pangunawa ni Abel sa kanyang mutya at sa kanyang tungkulin bilang isang antingero. Samantala, habang abala si Abel sa kanyang bagong kaalaman, nagbabantay sa palaisdaan si Mang Manuel. Isang gabi, habang ang buwan ay natatakpan ng makapal na ulap at ang ilog ay tahimik, may napansin itong si Mang Manuel na kakaiba sa tubig. May mga malalaking alon na nabubuo sa gitna ng ilog kahit walang malakas na hangin. May kakaibang lamig na sumisilip sa hangin at naramdaman ni Mang Manuel ang pangamba sa kanyang puso. Dito nagsimulang gumalaw ang tubig ng may kakaibang puwersa. Hindi nagtagal, nakita niya ang dalawang buhaya. Malaki ang mga ito, halos kasinlaki ng kanyang bangka, at ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa dilim. Ngunit ang mas nagpakaba kay Mang Manuel ay ang paraan ng paglangoy ng mga buhaya. Hindi ito ang karaniwang galaw ng hayop. Tila ba may mas malalim na intensyon ang mga ito. Ang dalawang buhaya ay diretsyong lumangoy patungo sa kanyang palaisdaan. Sa loob ng ilang sandali, sinimulan nilang sirain ang hawla ng mga isda. Ang mga ngipin ng buhaya ay matutulis at ang kanilang lakas ay kayang-kayang sirain ang mga bakal na hawla na naglalaman ng mga alagang isda. Dito nagsimulang magkagulo ang mga isda sa loob ng hawla at ang tubig ay nagpakita ng malaking kaguluhan. Kilala si Mang Manuel bilang isang antingero, ngunit may sariling mutya rin ito. Isang mutyang itim na perlas na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan sa mga elemento ng lupa at tubig. Ayaw sanang gamitin ni Mang Manuel ang kanyang mutya para lamang sa mga simpleng hayop. Ang kanyang kapangyarihan ay para sa mas malalaking banta, sa mga nilalang na galing sa kabilang dimensyon.
tulad ng aswang na pumatay sa kanyang asawa. Naniniwala siya na ang mga hayop ay bahagi ng kalikasan at hindi dapat gamitin ang kanyang kapangyarihan laban sa mga ito maliban kung kinakailangan. Ngunit habang pinapanood niya ang mga buhaya, nakaramdam siya ng isang kakaibang presensya. Ang mga galaw ng buhaya ay masyadong koordinado at tila hindi lamang ito gutom. Hindi ordinaryong mga buhaya ang umatake. Merong masama, halos masamang kapangyarihan na bumabalot sa kanila. Tila ba may naguutos sa mga ito? Ang kanilang mga mata ay may kakaibang ningning na hindi karaniwan sa mga reptilya. Naintindihan ni Mang Manuel na ang pag-atake ng mga buhaya ay hindi lamang isang paghahanap ng pagkain, kundi ito ay isang babala, isang mensahe mula sa isang mas malaking puwersa. Ang parehong puwersa na nagpadala ng baboy ramo sa bahay ni Badong. Alam niya na ang mga dilim ay muling nagtatangka na gumawa ng kaguluhan. At sa pagkakataong ito, sinimulan nila sa pinakamahalagang pinagmumulan ng kabuhayan ng baryo. Walang iba, ang palaisdaan. Walang pag-aalinlangang inilabas ni Mang Manuel ang kanyang mutyang itim na perlas. Naramdaman niya ang lamig nito sa kanyang kamay na tila sumasabay sa kanyang determinasyon. Itinaas niya ang mutya at nagsimulang bumulong ng mga sinaunang orasyon. Ang ilog ay tila nagulat sa pagbabago ng enerhiya at ang tubig ay nagsimulang magpakita ng kakaibang liwanag. Sa isang iglap, isang malakas na alon ng tubig ang tumulak sa mga buhaya, palayo naman sa hawla. Nagulat ang mga ito at sumigaw ng galit. Ngunit hindi sumuko si Mang Manuel. Patuloy niyang inutos ang tubig at ang mga alon ay naging mas malakas na tila mga kamay na humahawak sa mga buhaya. Nakipaglaban ang mga buhaya ng may masamang kapangyarihan. Sinubukang bumalik sa palaisdaan, ngunit si Mang Manuel ay mas malakas. Ang kanyang mutya ay naglalabas ng itim na liwanag na nagpatindig ng balahibo. At ang buong paligid ay tila nababalutan ng isang hindi nakikitang puwersa. Sa uli, matapos ang ilang minuto ng matinding pakikipaglaban, napilitan ang dalawang buhaya na umatras. Lumangoy sila palayo. Ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng pagkabigo at naglaho sila sa dilim ng ilog. Ngunit bago sila tuluyang mawala, narinig ni Mang Manuel ang isang mahinang bulong mula sa tubig na tila nagsasabing, hindi pa ito tapos. Bumalik sa normal ang palaisdaan. Bagamat may ilang bahagi ng hawla na nasira, ngunit ang puso ni Mang Manuel ay puno ng pagkakabahala. Alam niya na ang pag-atake ng mga ito ay hindi ordinaryo. Ito ay bahagi ng isang mas malaking plano. Ang mga dilim na nagpapahirap sa kanila ay nagiging mas agresibo at mas organisado. Sa pagbalik ni Abel sa dampa, nakita niya ang pag-aalala sa mukha ng kanyang ama. Dito ikunento ni Mang Manuel ang nangyari sa palaisdaan at lalong naintindihan ni Abel ang bigat ng kanilang sitwasyon. Ang baryo ay nasa panganib at ang mga aswang ay hindi nag-iisa. Mayroong mas malaking puwersa na nagtutulak sa kanila. Anak, mas maging maingat tayo ngayon. Pakiramdam ko may nilalang na nakaantabay lang sa atin. Hindi man ako tiyak pero parang may binabalakan nilalang na ito. Hayaan niyo po, Itay. Itatanong ko po kay Tandang Gaspar ang tungkol sa bagay na iyan. Isa po siyang matanda na nakilala ko at naging kaibigan. May kaalaman po siya, Itay, sa lihim na karunungan. Gaspar, tiyakin mo lang na mabuting tao iyan.
At huwag kang masyadong nagtitiwala sa mga bago sa lugar natin, anak. Isang hapon, habang papalubog ang araw at ang ginintoang sinag nito ay humahalik sa mga dahon ng puno, dinala ni Abel si Tandang Gaspar sa kanilang bahay. Tuwang-tuwa itong si Abel na ipinakilala ang kanyang bagong guro sa kanyang ama. Tay, ito po si Tandang Gaspar. Marami po akong natutunan sa kanya. Magandang hapon, Manuel. Ikinagagalak kong makilala ang ama ni Abel. Magandang hapon din po, Tandang Gaspar. Tuloy po kayo sa aming tahanan. Ngunit tila ba, iba ang pakaramdam ni Manuel sa sandaling yon. Habang nakangiti si Tandang Gaspar at ang kanyang boses ay tila musika, naramdaman ni Mang Manuel ang isang bahagyang lamig na kumalat sa kanyang likod. Ang kanyang mutyang itim na perlas na karaniwang tahimik sa kanyang bulsa, kapag walang panganib ay tila bumulong ng isang napakahinang babala. Isang bagay na hindi niya nararamdaman kahit kailan sa piling ni Tandang Gaspar. Hindi man niya tiyak, pero may kakaiba sa matandang yon. Habang nagkakamayan sila, naramdaman ni Mang Manuel ang isang kakaibang enerhiya mula sa matanda. Hindi ito masama, ngunit hindi rin ito ganap na kapayapaan. Tila ba may malalim na lihim na nakatago sa likod ng kanyang ngiti. Hinayaan lamang niya na magkwentuhan sina Abel at ang matanda. Nagbabahagi si Abel ng kanyang mga natutunan mula kay Tandang Gaspar. Mula sa pagkilala sa mga anino hanggang sa mga bulong ng hangin. Nakikinig si Mang Manuel ng tahimik. Sumasagot lamang ng maikling salita. Pero panay sulyap siya sa kilos ng matanda na animoy sinisipat ang buong kapaligiran. Nakakatuwa ka talaga, Abel. At salamat dahil tinirhan mo pa ako ng mga kakanin. Wala po yon, Tandang Gaspar. Alam ko po kasi na paborito niyo po iyan. Manuel, maswerte ka sa anak mo. Napakabait at may mabuting puso. Sana lahat ng kabataan ay katulad ni Abel. Opo. Talagang maswerte ako sa batang yan. Ni minsan ay hindi pa ako binigyan ng sakit sa ulo niyan. Ang bawat galaw ni Tandang Gaspar ay maingat na binabantayan ni Mang Manuel. Nang maupo ang matanda sa isang silya, napansin ni Mang Manuel na ang mga mata ni Tandang Gaspar ay sandaling napadako sa kanyang mutyang itim na perlas na bahagyang nakalabas sa kanyang damit. Tila nagkaroon ng bahagyang kislap sa mga mata ng matanda na agad namang nawala. Ang mutya ng ahas at ang mutya ng perlas. Makapangyarihan ang inyong mga taglay. Kailangan ninyo itong ingatan. Sabi dito ni Tandang Gaspar. Ang kanyang boses ay tila nagmumuni-muni ng mga sandaling yon. Napatingin lamang si Mang Manuel kay Abel na abala sa pakikinig sa kwento ni Tandang Gaspar. Ang kanyang anak ay malinaw na nagtitiwala sa matanda. Kaya naman pinili ni Mang Manuel na huwag magsalita. Hindi muna. Hindi niya gustong sirain ang koneksyon na nabuo sa pagitan ni Abel at Tandang Gaspar. Ngunit sa kanyang isip, nagsimula siyang magkaroon ng pagdududa. Habang patuloy ang kwentuhan, napansin ni Mang Manuel na panay din ang tingin ni Tandang Gaspar sa kisame, sa mga sulok ng bahay at sa likod bahay. Animoy sinusuri ang bawat anino. Hindi ito ang galaw ng isang simpleng matanda na nagpapahinga. Ito ay galaw ng isang taong naghahanap o nagmamanman. Salamat sa inyong pagtanggap, Manuel. Sabi niya nang paalis na si Tandang Gaspar. Ngumiti ito kay Mang Manuel. Pagkaalis ni Tandang Gaspar
Agad na kinausap ni Mang Manuel ang anak. Abel anak, may kakaiba sa tandang Gaspar na yan. Po? Bakit po itay? Wala naman po akong napansin na kakaiba sa kanya. Hindi ko maipaliwanag anak. Ang mutya ko ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam. Hindi ko alam kung ano, pero pakiramdam ko ay may itinatago siya sa atin. O kaya'y may alam siya na hindi pa niya sinasabi. Naguluhan si Abel. Lubos ang tiwala niya kay Tandang Gaspar. Ngunit alam din niya ang kanyang ama ay bihirang magkamali pagdating sa mga kakaibang bagay. Mag-ingat ka pa rin anak. Panatilihin mo ang iyong tiwala. Ngunit maging mapagmasid ka. Ang kaaway ay hindi laging nagpapakita ng kanyang tunay na mukha. Opo itay. Oobserbahan ko na din po siya ng maayos. Sa gabing yun, habang ang baryo ay nababalutan ng katahimikan, si Mang Manuel ay nanatiling mapagbantay. Ang kanyang pagdududa kay Tandang Gaspar ay nagdulot ng bagong lebel ng pag-aalala sa kanyang puso. Alam niya na ang bawat galaw ay mahalaga at ang bawat desisyon ay maaaring magpabago sa kapalaran ng kanilang baryo. Ang totoong laban ay nagsisimula pa lang at ang kalaban ay tila mas matalino at mas mapanlinlang kesa sa inakala nila. Ilang gabi matapos ang pagbisita ni Tandang Gaspar, tahimik na bumabalot ang dilim sa baryo. Mahimbing na natutulog sila Abel at Mang Manuel sa kanilang simpleng dampa, ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Isang malakas na kalabog ang gumising kay Manuel. Parang sumabog ang isang bagay sa labas. Agad na napabangon si Manuel. Ang kanyang mutyang itim na perlas ay tila biglang uminit sa kanyang bulsa. Mabilis niyang tiningnan ang bintana at nakita niya ang anino ng mga nilalang na gumagala sa paligid ng kanilang bahay. Bago pa sila makakilos, narinig nila ang malakas na pagbasag ng kahoy. Halos nawasak ang kanilang entradang pinto at ang isang pangkat ng mga aswang ay pilit na pumapasok. Sumigaw siya at tinawag si Abel. Nagising itong si Abel at agad na naramdaman ang lamig at masamang presensya sa kanilang dampa. Ang kanyang trabungko ay nagliliyab sa kanyang dibdib. Sa loob ng ilang segundo, napalibutan na pala sila ng mga aswang. Ang mga ito ay iba sa baboy ramo. Ang mga ito ay may matutulis na kuko at ngipin at ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa gutom. Nagkaroon ng laban sa pagitan ng mag-ama at ng mga aswang. Ginamit ni Mang Manuel ang kanyang talim at mutya na nagpapakita ng kanyang husay bilang isang antingero. Ang bawat hataw ng kanyang talim ay tumatama sa mga aswang at ang liwanag ng kanyang mutya ay nagpapatalikod sa mga nilalang. Si Abel naman, gamit ang kanyang mutya, ay naglalabas ng matinding liwanag na sumusunog sa mga anino. Ang kanyang mga galaw ay mas mabilis, mas mapagmatyag na tila gabay ng ahas sa loob ng kanyang mutya. Marami ang aswang at agresibo sila. Pinoprotektahan ni Mang Manuel si Abel, habang si Abel naman ay gumagamit ng kanyang mutya para sirain ang depensa ng mga aswang. Ang bahay ay nagsimulang magulo. Nababasag ang mga gamit at nagsisipagkalat ang mga kahoy. Sa gitna ng kaguluhan, habang abala ang mag-ama sa pakikipaglaban sa dumaraming aswang, bago matapos ang laban, ay nasipat ni Manuel ang isang anino na mabilis na tumakas mula sa gilid ng kanilang dampa. Hindi ito isa sa mga aswang. Mas mabilis ito, mas tahimik at tila may kakaibang kapangyarihan. Agad na naintindihan ni Mang Manuel
na ito ang naguutos sa mga aswang. Abel, tapusin mo sila! Hahabulin ko ang nagpasimuno nito! Sigaw dito ni Manuel. Ang kanyang tinig ay puno ng galit at determinasyon. Walang pag-aalinlang ang hinabol niya ito. Tumalon si Manuel mula naman sa sirang pinto at sumugod sa dilim ng gabi. Ang anino ay mabilis na gumagalaw sa may kagubatan. Ngunit mas mabilis si Manuel. Ginagabayan ng kanyang mutya at ng kanyang galit. Tila isang multo ang anino na gumagalaw ng walang tunog. Huminto ang anino sa isang patag sa gubat na tila naghihintay. Nagtago naman sa likod ng malaking puno si Mang Manuel at sa pag-ilaw ng buwan, nakita niya ang nilalang. Hindi ito anino. Ito ay isang matandang lalaki, balot sa itim na kapa. Unti-unting lumalabas ang matanda mula sa dilim at sa pagkailaw ng buwan sa kanyang muka. Tumambad kay Mang Manuel ang nakakagulat na katotohanan. Dito nakita niya si Tandang Gaspar. Ang ngiti ni Tandang Gaspar ay iba na ngayon. Hindi ito ang ngiti ng kabaitan, kundi isang ngiti ng panlilinlang, puno ng kadiliman. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab at sa kanyang mga kamay ay may hawak siyang isang maliit na uling na naglalabas ng itim na usok. Sinasabi ko na nga ba, sa unang kita ko pa lang sa'yo, alam ko na may hindi ka kaaya-aya sa iyong pagkatao, Tanda. Sa kanilang paghaharap, nalaman niya na si Gaspar pala ay isang manggagaway, ang taong nagturo at nagpakita ng kabaitan kay Abel. Ang taong kinagiliwan ng kanyang anak ay siya palang nagpakawala ng mga aswang sa baryo. Ang kanyang mutya ay nagliliyab sa kanyang palad, handang lumaban. Napakatalino mo, Manuel. Akala ko ay matagal ko na kayong napaniwala. Ngunit ang mutya mo ay malakas. Bakit, Tanda? Ano ang gusto mo sa amin? Bakit mo ginagawa ito sa baryo? Ang kapangyarihan, ang mga mutya ninyo, ang mga ito ang nagpapalakas sa akin. Akala nyo ba ay galing sa kabutihan ng inyong kapangyarihan? Ang mga mutya na iyan ay nagtatago ng malalim na lihim at ako ang makapagpapalabas ng lahat ng ito. Habang patuloy si Tandang Gaspar sa pagsasalita, inilabas niya ang isa pang mutya, isang madilim na bato na tila sumisipsip ng liwanag. Ito ay katulad ng mutya ni Abel, ngunit baluktot at puno ito ng kasamaan. Ang mutya ng ahas ay sa akin na dapat, at ang iyo, Manuel, ay matagal ko nang pinagnanasaan. Sa sandaling makuha ko ang mga ito, magiging ganap ang aking kapangyarihan at ang baryo na ito ay magiging sa akin. Dagdag pa dito ni Tandang Gaspar. Nagsimulang sumigaw ito ng mga orasyon at ang mga puno sa paligid ay nagsimulang gumalaw. Ang lupa ay nanginginig. Alam ni Manuel na ito na ang simula ng tunay na laban. Hindi lang ito laban sa mga aswang, kundi laban sa isang makapangyarihang manggagaway na matagal nang nagkukubli sa dilim. Ang tiwala ni Abel ay nagpatulak sa kanya sa panganib at ngayon kailangan niyang protektahan ang kanyang anak at ang buong baryo mula sa taong minsan ay pinagkatiwalaan nila. Nagsimula ang pagtutunggali. Nagtagisan ng galing sina Gaspar at Manuel. Sumigaw si Tandang Gaspar ng isang malakas na orasyon at sa ilalim ng buwan, gamit ang mahikang itim, ay naglabas ng mga nilalang si Gaspar kontra naman kay Manuel. Hindi lang ito basta aswang. May mga anino na nagmumukhang halimaw,
Mga espiritu na may matutulis na kuko at nagliliyab na mata at mga naguugong na mga nilalang na tila gawa sa itim na usok. Ang mga ito ay sumugod kay Mang Manuel ng sabay-sabay. Naging mabilis si Mang Manuel. Gumamit siya ng kanyang mga kontra-orasyon. Ang kanyang mutyang itim na perlas ay nagliliyab. Naglalabas ito ng mga protektibong aura. Sa bawat paghataw ng kanyang talim, nawawala ang ilang anino. Ngunit sa dami ng mga ito, ay hirap makausad si Mang Manuel. Ang bawat nilalang ay sumusubok na saktan siya at pilit siyang sinisilo. Napilitan siyang umurong. Pilit na ipinagtatanggol ang kanyang sarili mula sa walang katapusang pag-atake. Hindi mo kami kayang talunin, Manuel. Ang kapangyarihan ng kadiliman ay higit sa lahat ng iyong pinaniniwalaan. Kahit kailan ay hindi magwawagi ang kasamaan, tanda. Hindi pa ako sumusuko. Samantala, matapos tapusin ang mga aswang sa kanilang dampa, naramdaman ni Abel ang isang kakaibang pagtawag mula sa mutya. Isang pamilyar na init na hindi karaniwan. Tila may nagsasabing sundan mo ang iyong ama. Sinundan niya ang pakiramdam at mabilis na tumakbo patungo sa direksyon kung saan lumabas si Mang Manuel. Nakarating si Abel sa patag na bahagi ng gubat at dito nakita niya ang labanan. Nakita niya ang kanyang ama na hirap sa dami ng kalaban. At sa gitna ng lahat, nakita niya si Tandang Gaspar na ngayon ay puno na ng kasamaan ang muka. Sa mga sandaling yon, ang galit na matagal nang nakatago sa puso ni Abel ay bumalot sa kanya. Hindi lang ito galit dahil sa pag-atake sa kanila. Ito ay galit dahil sa panlilinlang ni Gaspar, ang pagpapakita ng kabaitan, ang pagtuturo at ang pagkuha ng tiwala niya. Samantalang plano lang pala nitong sirain ang lahat. Ang alaala ng kanyang ina, ang trahedya ng kanyang pamilya at ang panganib sa kanyang baryo ay nagtulak sa kanya sa isang antas ng galit na hindi niya kailanman naramdaman. Ang mutya ni Abel ay biglang umilaw ng matinding berde. Mas malakas ito. Naramdaman niya ang presensya ng ahas sa loob nito. Hindi na isang gabay kundi isang sandata na puno ng galit. Sa isang mabilis na galaw, gamit ang lakas na hindi niya inakala, lumabas si Abel mula sa likod ng mga puno. Nakatutok siya at nagsimulang bumulong ng mga orasyon na itinuro sa kanya ni Mang Manuel. Ngunit sa mga pagkakataong ito, ang mga orasyon ay hindi para sa proteksyon, kundi para sa pagpaparusa. Isang malaking ahas na gawa sa berdeng liwanag ang biglang lumabas mula sa mutya ni Abel. Gumalaw ito ng napakabilis. Dumiretso patungo kay Tandang Gaspar na abala sa pag-utos sa kanyang mga nilalang. Isang malaking ahas ang pumulupot kay Gaspar. Nagulat naman dito ang matanda. Hindi niya inaasahan ang biglaang pag-atake, lalo na mula kay Abel. Ang ahas ay mahigpit na pumulupot sa kanyang katawan. Nililimitahan nito ang kanyang paggalaw. Ano? Alisin mo ito sa akin, Abel. Lumabang ka ng patas. Huwag kang traidor. Traidor? Ano ang pakiramdam, Tandang Gaspar, na nangyari din sa'yo ang ginawa mo sa aming mag-ama? Hindi kita pakakawalan hanggang sa huling hininga mo. Nasa likuran na pala niya si Abel at nag-uorasyon. Patuloy si Abel sa pagbulong ng orasyon. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at determinasyon.
Sa bawat kilos ni Gaspar ay humihigpit ang kapit ng ahas. Tila ba ang ahas ay konektado sa galit ni Abel. Habang nagpupumiglas si Gaspar, mas lumalalim ang galit ni Abel at mas humihigpit ang pulupot ng ahas. Narinig ni Mang Manuel ang tunog ng mga buto na tila nababasag mula kay Tandang Gaspar. Dahil sa panloloko ni Gaspar ay bumalot kay Abel ang galit. Ito ay hindi lang basta galit ng isang bata. Ito ay galit ng isang pamilya na biktima ng kasamaan. Galit ng isang baryo na pinaglaruan. Ang kapangyarihan ng mutya ay sumabay sa galit ni Abel na nagdulot ng malalim na kapangyarihan sa kanyang loob. Sa isang muling sigaw ng orasyon at sa matinding pagdami ng galit sa kanyang puso, gamit ang malakas na trabungko, isang salitang nagpapahiwatig ng matinding lakas, halos kagaya ng isang malakas na suntok o paghataw. Dinurog ni Abel ang katawan ng manggagaway. Ang berdeng ahas ay humigpit ng gusto at isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa gubat. Ang katawan ni Tandang Gaspar ay biglang sumabog sa isang alikabok ng itim na usok na tuluyang nawala sa hangin. Ang madilim na mutya na hawak niya ay nahulog sa lupa at nawalan ito ng liwanag. Naramdaman ni Mang Manuel ang paghupa ng mga nilalang ni Gaspar. Ang mga anino ay nawala at ang tahimik na gubat ay bumalik. Lumingon siya kay Abel na ngayon ay nakatayo pa rin, humihinga ng malalim. Ang kanyang mutya ay umiilaw pa rin, ngunit dahan-dahang humihina. Pagod at puno ng emosyong lumapit si Mang Manuel sa kanyang anak. Anak, hindi ko akalain na maaabot mo ang antas sa pagtawag ng dambuhalang ahas. Marahil sa patuloy na pagsasanay, Itay, at sa galit na aking naramdaman. Pero dama ko po ang panghihina ng aking katawan. Normal lamang yan sa umpisa, anak. At kapag nasanay na ang iyong katawan, ay baliwala na lamang ito. Hindi niya inaasahan ang ganitong kapangyarihan mula kay Abel. Ang galit ni Abel ay naglabas ng isang kapangyarihan na mas matindi pa kaysa sa kanyang inaasahan. Tiningnan ni Abel ang kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng galit at sakit. Bakit po, Itay? Bakit po niya ginawa ito? Dahil ito sa hangarin na makuha niya ang ating mga mutya. Isang ngayok sa kapangyarihan si Tandang Gaspar. Kinuha niya muna ang loob natin, subalit daig ng liwanag ang kadiliman. Sa gabing yon, matapos ang matinding laban, ang mag-ama ay bumalik sa kanilang dating dampa. Ang baryo ay ligtas na muli, ngunit ang bakas ng laban ay naiwan. Si Tandang Gaspar, ang matandang minsan ay naging kaibigan at guro ay naging ang kanilang pinakamalaking kalaban. Ngunit sa pagtatapos ng laban, nagpakita si Abel ng isang kapangyarihan na mas malalim pa kaysa sa kanyang mutya. Ang kapangyarihan ng galit na nagtulak sa kanya upang ipagtanggol ang kanyang pamilya at ang kanyang baryo. Dumating ang panahon ng anihan. Tuwang-tuwa ang mga tao habang nanonood sa tabing ilog. Pati si Abel ay nakikisali din. Isa si Manuel na nanghuli ng mga sariwang isda. Isang larawan ng payak, ngunit masayang baryo. Grabe po ang saya kanina, Itay. Ang liliksi ng mga isda. Ngayon makakakain na tayo ng mga napakasariwang isda. Ako na po ang bahala sa pagluluto nito, Itay. Magpahinga ka lang dyan. Alam ko pong pagod ka. O sige anak, iidlip muna ako saglit. Ikaw na muna ang bahala dyan. Habang abala sa kusina si Abel, ay nasipat niya sa likod bahay ang iilang ahas na gumagapang sa damuhan. Humigit kumulang nasa 10 ang bilang ng mga ito. Nagtaka naman si Abel sa kakaibang kilos ng mga ahas. Marahan siyang lumapit
at nag-umpisang magkumpulan ang mga ito sa kanyang harapan. Sa hindi maipaliwanag ni Abel ay tila ba nakikipag-usap ang mga ito sa kanyang isipan. Itay, kanina pa po nagpapakita ang mga ahas sa akin. Tila kinakausap nila ako sa isip, Itay. Nagbigay sila ng babala sa akin na may isang nilalang na papalapit daw sa ating baryo. Kagaya sa anumang delubyo, mas nakakaramdam ang mga hayop kaysa sa mga tao na may darating na sakuna. Magtiwala ka sa mga kaibigan mong ahas, anak, at maging handa tayo dahil anumang oras ay darating ang pahiwatig nila. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin sa kahalagahan ng tiwala. Marami sa atin ang nakakaranas ng pagtatraidor at pagsaksak sa likuran mula naman sa mga taong pinagkakatiwalaan natin. Mga kabaryo, maging mapagmatyag ngunit manatiling may respeto sa bawat isa. Wakas.